Isang 8 taong gulang na batang babae ang natutulog mag-isa, ngunit tuwing umaga ay nagrereklamo siya na ang kanyang kama ay masyadong masikip. Nang tingnan ng kanyang ina ang CCTV footage 2:00 ng madaling araw, biglang pamatak ang kanyang mga luha. Mula nang mag-nursery si Anaya, sinanay ko na siyang matulog mag-isa sa sarili niyang kwarto. Hindi dahil sa kulang ang pagmamahal ko sa kanya, kundi dahil naniniwala ako na hindi tunay na lalaki o lalaki ang bata, o sa kasong ito, hindi magiging independente ang isang bata, kung palagi na lang silang nakakapit sa braso ng magulang. Ang kwarto ni Anaya ang pinakamaganda sa buong bahay namin dito sa Quezon City. Isang kama na 2 metro ang lapad na may mamahaling mattress na nagkakahalaga ng 110,000 piso. Isang aparador na puno ng mga comics at mga kwentong pambata. Mga maayos na nakahanay na stuffed toys. Isang night lamp na may malambot at mainit na dilaw na liwanag. Gabi-gabi, binabasahan ko siya ng kwento, hinahalikan sa noo, at pinapatay ang ilaw. Kailanman ay hindi natakot si Anaya na matulog mag-isa. Hanggang sa, isang umaga. Habang nagluluto ako ng almusal sa kusina, tumakbo sa akin si Anaya pagkatapos magsipilyo. Niyakap niya ang baywang ko at sinabing, "Nay, hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi." Lumingon ako at ngumiti. "Bakit, anak? Anong nangyari?" Kumunot ang noo ni Anaya, nag-isip sandali, at sinabing, parang lumiit po yung kama ko." Tumawa ako. "Pero 2 metro ang lapad ng kama mo, at mag-isa ka lang doon. Paanong liliit yon? Baka naman naiwan mo ang mga laruan at libro mo sa kama kagabi." Umiling si Anaya. "Hindi po, Nay. Inayos ko po ang lahat bago matulog." Hinaplos ko ang ulo niya. Iniisip na guni-guni lang ito ng isang bata. Ngunit nagkamali ako. Pagkalipas ng 2 araw, 3 araw, hanggang sa umabot ng 1 linggo. Tuwing umaga, laging ganito ang sinasabi ni Anaya, "Nay, hindi ako makatulog. Ang sikip po ng kama ko. Parang may tumutulak sa akin sa gilid." Isang araw, nagtanong siya ng isang bagay na nagpayanig sa puso ko, "Nay, pumasok po ba kayo sa kwarto ko kagabi?" Yumuko ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. "Hindi. Bakit mo tinatanong?" Nag-alinlangan si Anaya. "Kasi, parang may nakahiga po sa tabi ko." Pinilit kong tumawa at pinanatiling mahinahon ang boses ko. "Nanaginip ka lang siguro. Katabi ni nanay si tatay mo kagabi." Ngunit pagkatapos ng sandaling iyon, nawala na rin ang antok ko. Noong una, akala ko ay nananaginip lang siya ng masama. Pero bilang isang ina, kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Kinausap ko ang asawa kong si Rohan, isang surgeon na madalas gabing-gabi na kung umuwi galing sa shift sa ospital. Pagkarinig sa lahat, tinuwanan lang ito ni Rohan. "Guni-guni lang yan ng bata. Ligtas ang subdivision natin, walang ganyang mangyayari dito." Hindi na ako nakipagtalo. Nagpakabit ako ng camera. Isang maliit na security camera sa kanto ng kisame ng kwarto ni Anaya. Hindi para bantayan siya, kundi para pakalmeyan ang sarili ko. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ni Anaya. Ang kama ay maluwag. Walang mga laruan sa paligid. Walang nakaharang. Nakahinga ako ng maluwag. Hanggang sa mag-2:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil nauuhaw. Habang dumadaan sa sala, nang hindi nag-iisip, kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang camera feed mula sa kwarto ni Anaya, para lang makasiguro. At doon, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Part 2 ang anino sa monitor. Sa simula, ang screen ng cellphone ko ay puro itim at puti lamang dahil sa night vision ng camera. Nakita ko si Anaya, mahimbing na natutulog sa gitna ng kanyang malawak na kama. Ngunit sa gilid ng frame, may napansin akong kakaiba. Dahan-dahan, ang kumot sa paanan ni Anaya ay nagsimulang gumalaw. Hindi ito hangin. Hindi ito guni-guni. May kung anong puwersa na humihila sa tela pababa. At pagkatapos, mula sa ilalim ng kama, isang figure ang dahan-daang gumapang paitaas. Nabitawan ko ang baso ng tubig na hawak ko. Nanlaki ang mga mata ko habang pinapanood ang isang maliit na bata, halos kasing edad ni Anaya, pero mas mapatla at madungis, na dahan-daang sumampa sa kama. Ang suot niya ay isang lumang uniforme ng paaralan na tila mula pa sa ibang panahon. Maingat siyang humiga sa tabi ni Anaya. Hindi niya sinasaktan ang anak ko. Sa halip, dahan-dahan niyang niyakap si Anaya,
at isiniksik ang kanyang sarili sa pagitan ng anak ko at ng gilid ng kama. Kaya pala nagrereklamo si Anaya na, masikip, dahil gabi-gabi, may kaati siya sa higaan. Gitling gitling gitling. #### ang pagtuklas sa katotohanan. Kumari pa ako ng takbo patungo sa kwarto ni Anaya. Binuksan ko ang ilaw ng malakas. Anaya, gising. Sigaw ko. Napabalikwa si Anaya, gulat at nalilito. Ngunit sa sandaling bumukas ang ilaw, ang kama ay maluwag na muli. Walang ibang tao. Walang madungis na bata. Tanging ang anak ko lang na nanginginig sa takot ang naroon. Nay, bakit po? Umiiyak na tanong ni Anaya. Hindi ako nakasagot. Tiningnan ko muli ang cellphone ko. Sa live feed, wala na ang bata. Pero nang i-rewind ko ang video ng ilang segundo, naroon siya. Kitang-kita. Nang sumunod na umaga, hindi ko na hinintay si Rohan. Tinawagan ko ang Asterisk Real Estate Agent Asterisk na nagbenta sa amin ng bahay sa Quezon City. Pagkatapos ng matagal na pag-iwas sa tanong, sa wakas ay umamin siya. Mrs., bago nyo mabili ang lote na iyan, may dating lumang bahay dyan. May isang batang babae na namatay sa sunog habang nagtatago sa ilalim ng kanyang kama. Sabi nila, hindi raw siya makaalis dahil hinihintay niya ang kanyang nanay na basahan siya ng kwento. Ang paghilom ng nakaraan. Sa halip na matakot at lumayas agad, may ibang naramdaman ang puso ko bilang isang ina. Tiningnan ko si Anaya na mahimbing na natutulog sa sala habang tanghaling tapat. Ofu sa Hong Kong. Kinuha ko ang isa sa mga paboritong libro ni Anaya. Pumasok ako sa kanyang kwarto, umupo sa gilid ng kama, at nagsimulang magbasa ng malakas. Noong unang panahon, panimula ko, kahit wala akong nakikitang sinuman. Binasa ko ang buong kwento hanggang sa huling pahina. Nang matapos ako, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa aking pisngi, isang haplos na tila pasasalamat. Simula ng gabing iyon, hindi na nagreklamo si Anaya na, masikip, ang kanyang kama. Ang camera footage ay malinis na. Ang bata sa ilalim ng kama ay sa wakas ay nakatulog na ng mahimbing, dahil narinig na niya ang kwentong matagal na niyang hinihintay.